Welcome to Donmar TV News Channel. Senator Manny Pacquiao will not back out of the 2022 presidential race. This pronouncement comes after speculations that a presidential candidate will withdraw from the contest soon. In an earlier statement, Pacquiao said he remains very optimistic for his presidential bid as he continues to gain support in the Visayas and Mindanao. I am a fighter and walang atrasan ito. At hindi wala sa vocabulary ko yung aatras para sa bayan. Kung hindi nga ako umatras para sa sarili ko lamang, ano pa kaya yung para sa bayan? Para maipaglaban ko ang sambayan ng Pilipino. Presidential candidate Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso aims to find the real solutions and immediate actions against the root of poverty in the nation. With this, Dumagoso vows to continue his fight with his allies in the national bid amid the reports of a candidate who decided to end his campaign due to inadequate support. Hindi natin susukuan ang tunay nating kalaban. Ang tunay na kalaban nating lahat ay yung nagpapahirap sa tao. Yung kahirapang dinaraman nila, yung hirap ng buhay sa araw-araw. The Acción Democrático, on the other hand, continues to reach out to different individuals and groups for support to their presidential bet. The National Party says they are open to endorsements even from any individuals or organizations, including religious groups, as they rival with stronger bets. So wala po tayong pag-iitsapwera, pagpapasa isang tabi sa isang grupo man o relihiyon man na yan o kung ano mga sektor. No? So patuloy po tayong nagre-reach out sa mga tao at nagre-reach out sa mga iba't ibang mga grupo. The tandem of Mayor Isko Moreno and Doc Willie Ong personally visited residents in some areas in Samar today and will continue to go to other areas in the province tomorrow. They are joined by three of their senatorial candidates, Samira Gutok, Carl Balita, and Jopet Sison. Aliw na aliw ako sa nangyari ngayon. Kasi alam nyo, bukas yung SMNI presidential debates. No? Ito actually, ang pinakaunang debate na mangyayari yung sa SMNI. Yung mga previous na forum ko, no, puro, saka nakahanap ng forum na merong ready na PowerPoint. Diba? Yung mga previous na litaw nila, puro interview lang yon, hindi yung debate. Tapos, ngayon, yung unang-unang debate, tapos, tandaan ninyo, a couple of weeks ago, hindi lumitaw si Bongbong doon sa doon sa kay Jessica Soho, tas tinira Bongbong duwag daw. Cute. Eto, catch. Di ba nga nag-resign ako sa SMNI kasi masyado nang mabigat yung workload ko kasi 2 degree yung inaaral ko, tapos may Facebook pa ako, tapos may mga sideline pa ako na mga online jobs, etc. Tapos pero nandun ako nung ino-organize yung debate, nandun pa nga ako sa chat group eh. Ang nakakaaliw kung sigurado ko 100%, walang advanced questions kahit kanino, kahit kay Bongbong. Walang advanced question, wala silang alam kung ano itatanong. Oo. So ngayon hindi lumitaw si Bongbong kay Jessica Soho, tapos duwag raw. Ngayon ito, 4 umatras. Lacson Pacquiao Robredo, pati si Isko umatras na din. So ang lilitaw ngayon, actually wala, may panlasa ba ako? Medyo muted yung pang-amoy ko. Feeling ko baka kailangan ko mag-isolate. Anyhow, ganito eksena. Lahat ng 4, yung number 2 to number 5, umatras. Ang nakakaaliw, ito yung actual na ito yung first time na maghaharap-harap sila. So takot, ganun ba, duwag? Di ba sabi nyo kay Bongbong nung umayaw, duwag? So yung 4 to, duwag. Walang advanced questions to. Kasi up to like a day ago, hinihingan pa ako ng SMNI kung meron pa daw akong phone-in question, parang ganun. Sabi ko,
wala na akong show dyan. Parang taki naman na epal pa ako sa tanong. Yaan nyo na, sila na. Pero magkakagisahan to. Oo. So eto daw, basahin natin sa Philippines na. Meron dali lang. Lacson, Isko, Pacquiao, Moreno, SMNI debate. Hanap tayo na mas magandang news bit. Sa Inquirer. Sige. Sabi ba, ito guys ang balita. No, Pacquiao, Lacson, Robredo, Moreno, iiwasan daw. Yung skip daw, yung Kibuloy SMNI debate. 4 na presidential candidate ang so far ay nag-decline na sumali sa debate hosted by SMNI, yung broadcasting arm ng KOJC led by Pastor Kibuloy. Sabi, ang excuse ni yung mga doktor ko na, hi TP, kung gusto mo, no need for swab, tuloy mo na i-isolate for 5 days. Then I RT-PCR on 5th day. Salamat naman po, Doc. So anyway, kasi daw, yung excuse daw ni Pacquiao, kasi daw wanted raw for sex trafficking si Pastor Kibuloy. And I was like, girl, ano correction nun? Ito yung unang beses na makakabangga nyo si Bongbong. Ano mas gusto mo? Ano mas gusto mo? Magpakamoral-moral o manalong presidensiya? Choose ka lang na isa. Second daw. Ito kay Pacquiao next. Kay Lenny naman, boxer turned politician. Si Lacson naman, ini-skip kasi daw nag-endorse ng isa pang presidential candidate si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. So basically, ang sinasabi ni Lacson, bias daw kasi ang SMNI. Next. Si Lenny naman, busy daw kasi nasa Panay. Samantala, alam na ni Lenny to weeks ago pa. Bakit? Mabibiyak ba sa dalawa ang Panay pag hindi ka umattend? Si Moreno naman, si Isko. Full schedule daw. So, kanya-kanya ng palusot. Ganito yan. Alam mo, nakakaaliw dito. Ang attend lang, si Bongbong at saka si Leody. No. Well, good luck kay Leody dahil alam naman natin ang stance ng SMNI sa CPP, NPA, NDF. Pero good luck. So anyway, ang point ko dito guys, pag umattend rito si Bongbong, ito yung pinakauna na maghaharap-harap silang lahat. Ito yung pinakauna, yung iba, lang yun mga interview lang ito debate na talaga to, ito yung totoo na debate. Yung unang beses silang maghaharap-harap, absent silang lahat. Tapos si Bongbong pa yung si Bongbong pa yung duwag niyan, ganda. Anyway, ang point dito guys, pag natingnan nyo yung mga survey results, na undisputed number 1 si Bongbong. Heto, inabsent na nila yung unang debate. Pero na pwede nang gawin ni Bongbong afterwards? Pwede na siyang umabsent sa lahat ng ibang debate. Ito yung unang hindi nyo ba nakikita yung number? Anywhere from 50 to 60% ang voter preference ni Bongbong. Ibig sabihin, pag lumitaw si Bongbong sa SMNI debate, lahat ng followers ni Bongbong manonood. Ito na, kasi hodang bias o hindi ang SMNI, ito na yung chance ni Isko, ni Lenny, ni Ping at saka ni Pacquiao na magnakaw. Kumbaga yung ligawan papunta sa kanila, yung otherwise, yung erstwhile ay boboto kay Bongbong. Pero in-skip nila to. So, tomorrow, pag umattend si Bongbong at umattend si Leody, magdebate silang dalawa, mano. Alam niyo na pwedeng gawin ni Bongbong afterwards? Deadbahin na niya lahat ng ibang debate. Sabi, umattend ako nung una, tapos hindi kayo umattend. Ganun lang yun Promise. Tapos na, wala nang silbi mga presidential debate moving forward. Wala na. So, pwede na palang umabsent Diba? Pwede na palang umabsent. Kailangan pa lang, gusto ninyo, walang perception of bias. Walang perception of bias. Kung ganun lang din, umabsent na rin kayo sa CNN debate. Ito po, real talk lang. Dati ko siyang boss at mahal ko pa rin naman si Boss Edgard. Pero hindi niyo po ba alam, si Boss Edgard ng Aliw Broadcasting, umattend doon sa BBM Proclamation. Umattend siya doon.
Sino ba may-ari ng CNN Philippines? Di ba malaking stake dyan ang may-ari Aliw Broadcasting? So, a-absent na rin kayo sa CNN presidential debates, ganun ba? Hindi po ganon. Mali po yung logic. So anyhow, ang point dito, pag yung susunod na presidential debate po, pwede nang umabsent si Bongbong. Dahil kayo mismo umabsent now, pwede na. No, ginaya lang kayo. Ito yung actual na harapan, di ba? Tapos niyan, ang mangyayari, yung mga susunod na presidential debate, nalilitaw tong apat na to, Pacquiao, Lacson, Robredo, Moreno, paglitaw nitong apat yung lilitaw, ang sila yung mag-aagawan ng boto sa isa't isa. Dahil walang manonood doon na makabongbong. At ang manonood lang doon makabongbong, yung mga matsatsaga na kamukha ko, na hindi naman magbabago yung boto. At gusto lang, mamaya, halimbawa, yung mga super extra diehard bongbong, nahahanapan lang kayo ng mali. Yun lang ang manonood sa magiging may ABS-CBN, GMA, TV5, CNN Philippines. Wala na. Tapos to. Pwede nang umabsent si Bongbong sa lahat ng mga umattend lang si Bongbong bukas, pwede na siyang umabsent sa mga susunod na debate. Yun ang totoo dyan. May balita nga ako May isa dyan. Actually, basta may kampo dyan nanghihingi ng advance question, hindi binigyan, nagalit. May isa pa nga dyan, nagsabi, handa na daw siya kahit na daw iba to sa kanya ng SMNI. Tapos biglang nag-back out last minute. Oh, so, puro mga natakot dyan. Promise. Nakaliw lang ako. Alam niyo ba't ako natatawa? Kasi bilog ang mundo. Bilog. Nung just 2 weeks ago, sabi ninyo, duwag si Bongbong umatras sa debate. Hindi naman debate yun. Forum lang yun. Interview lang yun. Ito actual na debate. Tapos umatras kayo, yung apat. O nasan yung mga niyan? Paano na? 5 questions, guys. Aliw talaga ako. Pagkatapos nito, pwede nang umatan lang si Bongbong bukas. Matapos yung debate nila ni Leody. Medyo good luck din kay Leody, pero sige. Umatan lang si Bongbong bukas, pwede na siyang umabsent sa lahat ng debate after this. Tapos pag tinampat ka umabsent, nung una kong punta, hindi kayo umattend mas kailangan nyo na kumuha ako si Bongbong. Sabihin ko, yung real talk. Pero syempre, hindi nyo sabihin yun. Pero ako lang yun. Ito yung unang debate. Umabsent kayong apat. Kayo kailangan kumuha ng boto sa akin. Alam naman ako kailangan sa boto sa inyo. 60% na ako. Who you? Sino kayo? Ani ko pa kunin yung boto nyo. 60% na ako. Pataas pa yung numbers. Gets ninyo? Kaya aliw na aliw ako mga guys. Sino makakarap ni BBM? Diyan si Leody. Yung nung in-interview parang lang, tumambay lang sa parang tumambay lang sa sakayan ng tricycle. Lulubog sila niyan. Unang beses magharap-harap, aatras. Wow. Alam nyo, hindi ito kawalan sa SMNI. Kasi ganito ba, nakakatawa dito. Sabihin, nakakahiya sa SMNI. Kasi daw umabsent yung apat. O sige, sabihin nyo nakakahiya. Di ba ano ba dahilan ng pag-absent ng apat? Kasi daw gusto ni Kibuloy si Bongbong ang manalo, ni Pastor Kibuloy. O sige, gusto niya si Bongbong manalo. Pag umabsent kayo, binibigyan nyo ng dahilan binibigyan nyo pa ng prime position si BBM na hindi na kayo kausapin uli. O mananalo nga lalo si Bongbong? Sa palagay niyo ba ay nako. Ewan ko lang kung sino mga campaign strategies ninyo puro sablay. Nakakaaliw. Ang balita ko, may isang panelist na madugong magtanong yon, bitchesa. Paano? Lenny Duwag, Isko Duwag, Ping Duwag, Pacquiao Duwag. Ganun lang naman Ano ba dahilan ni Bongbong dati? Sinabi bias daw. Medyo hindi benta sa akin yun, pero sige, bias daw. Palusot nila, puro bias din. Si Moreno, ano naman daw? Full schedule. Corny. Gets niya? Aliw na aliw ako, guys. Paano nga? So, pag umattend bukas, si Bongbong at si Leody,
tapos umabsent lahat ng pwede na siyang umabsent sa lahat ng ibang debates. Laking problema nito. Laking problema nito para sa ibang kandidato. Kasi alam ninyo, ang unang, bago kayo pumasok sa isang negotiating table, ang una nyo dapat gagawin, gawin nyo receptive, yung mga tao, gawin nyo silang capable, yung inyong audience, na makinig sa inyo. Kung wala si Bongbong doon, hindi sila makikinig sa inyo. So, ibig sabihin yan, yung una at malamang huli yung pagkakataon na makakuha ng Bongbong audience. Huwag niyo ang lokohin sarili niyo, ha. 60% po boboto kay Bongbong. 60%. Kahit mag-agaw-agaw ang base kayo dyan, kahit mag-salig-salig kayong lahat dyan, hanggang 40% lang kayo. Panalo pa rin si Bongbong. Hindi nyo naiintindihan. Ewan ko lang kung gano'n bang kahina si Lenny sa math. Kailangan, para manalo kayo kay Bongbong, kailangan banggain nyo si Bongbong dahil 60%, 50 to 60% yung kanyang boto. Ito pa nga nakakatawa, di ba may isang poll sinasabi? Kunin ko lang yung aking spreadsheet. Sheets.google.com Blank. Pakita ko lang sa inyo simpleng mathematics, ha? Okay. So, sino-sino yung mga number, yung 5? BBM, Lenny, Isko, Pacquiao, Lacson. Diba approximately 60 si BBM sa Pulse Asia. Ilan si Lenny? Ito yung nga, Lenny, Pulse Asia Presidential Survey. 60 si BBM. Tapos ang trailed eye si Lenny 16. Tapos si Isko 8, si Pacquiao 8, si Lacson 4. Okay. Ito pa lang, unang tingin pa lang, alam nyo ng problematic. Ang tanong, nung may isang poll, yung hard voters, yung ibig sabihin yung people who are extremely unlikely to change their mind as to the presidential preference. Di ba yung merong isang sa Publicus, meron din sa Lilo, meron pang isa, more or less 80% ng Bongbong voters hindi na magbabago ng isip. So times 0.8 yan. Ano ba yung 60 times 0.8 equals 60 times 0.8, 48%. So ibig sabihin guys, kung 48% ng voter turnout ay kay Bongbong na, ang paghahatian nyo lang 52% at 4 kayo. 4 kayo. So ibig sabihin po dyan guys, para manalo halimbawa si Lenny, kailangan maka 49% siya. At si Isko, si Pacquiao at si Lacson, or kahit sino manalo dyan, para manalo ka kay Bongbong, kailangan maka 49% ka. Sabi natin 48.1%. 48.1%. So ilan na total niyan? Equals 96.1%. Minus equals 100 minus 96.1. 3.9%. So ibig sabihin dyan, para manalo kayo kay Bongbong, yung isa niya sa 4 na yan, kailangan maka 48.1% sila ng boto at lahat ng iba maghahati-hati na lang sa 3.9%. Ito, pwede natin sabihin, mag-backout si Pacquiao. Kahit dalawa na lang, maghati na lang na 2%. Guys, hindi mangyayari yung ganyang senaryo. Hindi nyo ba naiintindihan? Yung 4 dyan, kung sakaling medyo syunga-syunga yung inyong mga campaign strategies, I would like to remind you na 48% doon sa 60% ni Bongbong ay solid Bongbong. Unlikely na magbago ng isip. So kailangan talaga suruin nyo si Bongbong, yung mga medyo magbabagong isip, baguhin nyo na yung isip. Tapos yung mga hard Bongbong, yung mga die-hard Bongbong, kailangan yung ligawan para yung 48 na bumaba. Paano nyo gagawin nyo kung hindi nyo na makakasalubong si Bongbong? Paano nyo makukuha yung audience ni Bongbong? Hindi nyo makukuha. TV, bakit hindi nakasama si
Hindi nyo man nakikita yung mathematics? Ewan ko lang kung sino yung campaign strategist ninyo. Hindi kayo nag-iisip? Hindi nyo nagigets? Well, good luck po dun sa 4. Pag hindi kayo lilitaw bukas, so napakasimple. Hindi ko alam kung gagawin ni BBM yun, ha? Pero ako si BBM, I have a pretty solid excuse why I should not attend all the other debates. And even if that will make him look like a fool to the eyes of the yellows, it doesn't matter. Why? Because in an election, in a campaign, your objective is not to look good. Your objective is to win the elections. And he can win it just by not appearing. Again, ako po si TP, ang DH sa mga DH sa Future Unicorn. Ito na po ang obligatory closing. So natatawa talaga ako. Sino ba ang campaign strategist nito? Kaya gusto ko lang i-remind kay Lenny, Isko, kay Pacquiao at saka kay Lacson, kayo po guys sa mga dihado, ha? Baka naman feeling ninyo kayo yung 60%. Ha? Medyo, kayo, reality check lang, ha? Baka nung binasa ninyo yung lista, yung mga survey, baliktad. Ewan ko. Ang sama nung mathematical strategy nyo guys, unless balak nyo talaga mandaya. Kasi kung mandadaya yung isa sa inyo, o dalawa sa inyo, tatlo sa inyo, ewan ko, ay ibang usapan yon. Pero in a fair and square elections, no, it's not gonna happen. You're all gonna lose at the rate you're going. This is a bad political strategy for you. No, don't get me wrong. Ako po ay maka-BBM Sara. And I want BBM and Sara to win. So with that said, I highly encourage you to not attend tomorrow dun sa SMNI debate. Please don't attend. Because BBM will win if you don't attend. And I'm doing this, just to be fair to you. Because I want you to be fully informed of a decision that you apparently do not fully understand yet. And now you know. Ito po ako po si TPDH sa mga Days of Future Unicorn. Ito na po yung obligatory closing song na... Hindi nyo pa rin nagagets hanggang ngayon, no? Sino pa mga strategist ninyo, mga high school? Just